Hi, quick demo on how to use the import feature ng app. So, si app doesn't have its own template. Ang ginagawa niya, kinukuha niya yung data within .csv file. Very important to note na yun nga, CSV file lang yung binabasa ng app. So, kinukuha niya yung mga data based dun sa column na i-declare niya. So, later, mas makikita natin upon demo. So, visit muna natin kung ano yung mga file na i-upload natin for this example. So, yung may open and close parenthesis na without note. So, ang laman lang niya, date, category, amount. And then, yung isa naman, date, amount, category, and note. Kaya may note siya. Lang open and close parenthesis. So, tayo settings, import transactions, file path. Unahin natin yung walang note. Then, yun. Kung mapapansin nyo, this one, yun yung header niya. Date, category, and amount. Automatic, tinitreat ni app na yung first row nung CSV file na i-upload nyo is siya yung header. So, mamaya makikita nyo na yung difference niya. Kasi nga, naka-lowercase to yung sa naka-uppercase. So, yun. Ang hinihingi lang sa atin ni app is date header, amount, category, tax and note are optional. Pero yun, kailangan ilagay yung date header tsaka amount header and category. So, date, category, amount, and category. So, yung choices na to is nanggaling lang rin doon sa Excel file, CSV file na binasa nung app. So, dahil wala ko niyan, optional. And yung third section, tatanong niya kung gusto kong i-update yung balance or nag-i-import lang ako ng transaction for me to have one app to monitor my finances. So, possible naman na yun lang. Gusto niyo lang gamitin yung finance app para siya na lang yung maging tracker nyo. So, ililipat nyo na yung mga transaction nyo sa iba papunta dito. So, yun. Kaya, for now, lilib ko muna yan na uncheck. Mamaya, dun sa pangalawang example, i-check ka na yan para makita nyo na ina-update niya yung balance. So, yun. For now, kuha lang muna tayo ng transaction. May total of 3 transactions dito sa file na ina-upload ko. Puro positive, meaning lahat yan income. So, kung mayroong expense, make sure lang na negative. And another thing, make sure na yung date format is naka-year, month, and date. So, 2025, 05, 02 is 2025, May 2. So, yun. Yun lang yung format na medyo important na sundan. So, click lang natin yung next. Then, yun. Papakita niya muna sa'yo or sa inyo kung ano yung mga nabasa niyang data. So, yun nga. Sa Excel file, meron tayong 3 transaction. Meron tayong ZZZ na category. And, yun. Confirm lang natin to. Then, yes. Then, pagbalik natin dun sa wallet, andun na yung 3 transactions na in-import natin. So, dun sa pangalawang example, tanggalin muna natin yung custom category. Sinubukan ko kasi kanina. Delete muna natin to. Delete muna natin to. Tinatanggal ko for you to show na sa import, isa sa ginagawa ng import transaction is nag-create na rin siya ng custom category kung wala siyang makitang category na naka-indicate dun sa file na nasa app na or nagawa nyo na siya ng custom category. So, nga, tinanggal ko yung 2 category kasi meron ako ditong dun sa category, meron akong unique category 1 and unique category 2. So, just to show lang na gagawan siya ng app kapag wala siyang nakita sa system.
So, import na natin. Import transaction, file path, choose yung file. Then, yun. Kanina, proper case yung mga header since proper case din dun sa file. And dito sa pangalawang example natin, lahat lowercase. So, yun din yung nakita nung app. So, piliin lang natin yung tamang header. And dito wala pa rin tayong tax header, pero meron tayong note. Check out, na-update ko yung balance. So, yun. Yung ending balance natin is 13,990 based dun sa i-upload natin. And then, meron tayong dalawang unique category. Missing category meaning hindi pa nga natin siya na-add or wala siya system. Papakita niya sa'yo na merong ganong transaction, merong ganong category. So, dito, pwede nyo na rin siyang palitan ng icon. Gawin kong pizza, gawin kong building na lang to. So, yun. Parang sinama niya na sa process yung pag-create ng custom category. So, click ko na yung import category, confirm import. Then, ma-add na dun yung transaction nyo. Make sure lang na kailangan i-refresh. Yan. Add na dun yung transaction and update yung balance, 13,990. Based dun sa last Excel file or last CSV file na in-upload ko. So, yun lang for import.